Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa hypostatic union. So, ano po ba yung hypostatic union? Sabi po rito, the hypostatic union is the mystery and majesty of Christ, being fully God and fully man in one person, without confusion, change, division, or separation. Jesus did not lose his divinity when he took on humanity. Nor did he become less human because he was God. In one glorious person, the fullness of God and man dwell together. The union makes Jesus our perfect mediator, able to represent God to us and us to God. He understand our weakness, yet has the power to save. Now, sabi po rito sa John chapter 1 verse 14, yung talatang pag-aaralan po natin. Sabi po rito, basahin natin, the word become flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Now, sa Tagalog po basahin natin, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahang loob ng katotohanan. So, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, Jesus Christ must die by becoming human. Hindi makatarungan ang kamatayan niya. Ngunit ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. Sa pag-ibig niya, ang ating Panginoon Jesucristo na Diyos ay nagpakababa at naging tao upang akuin ang parusa ng ating kasalanan. Walang ibang daan kundi ito na siya mismo na ang maging sakripisyo. So sa tuwing maaalala natin ang krus, nagpapaalala sa atin kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal at gaano kabigat ang naging kapalit ng ating mga kasalanan. Kapalit ng ating kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo, kundi dahil may Diyos na nagpakatao at namatay para sa atin. So Jesus Christ must die by becoming human. And point number 2 po natin, Jesus the God man reconciles and God humans. So wala nang mas makapangyarihang larawan ng pagkakaisa kaysa sa ating Panginoong Hesukristo mismo. Isang taong tunay at Diyos na ganap. Siya ang tulay na nagdurugtong sa langit at lupa, sa Diyos na banal at sa tao na makasalanan. So Jesus the good man, the God man reconciles and humans. And point number 3 po natin or huli nating katuruan, Jesus is the ruler of both heaven and earth. Hindi lang siya tagapagligtas. Siya rin ang hari. Siya sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit man o sa lupa. Kaya't bilang tagasunod, ang buhay natin ay dapat nagpapasakop sa kanyang pamumuno. Hindi sapat na kilalanin lamang natin siya bilang tagapagligtas. Kailangan rin natin siyang sundin bilang Panginoon. So, Jesus is the ruler of both in heaven and earth. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.